Ito ay isang aksident. Si Marcos ay tiyak na tumalon sa harap ng sasakyan. Ang boses ng aking ina ay umusbong sa pasilyo ng ospital. Desperadong sinusubukang kumbinsihin ang nurse. Nakahiga ako sa kama ng emergency room. Ang aking mga tadyang ay sumisigaw sa sakit sa bawat hininga. Nakikinig sa aking pamilya na nag-imbento ng kanilang mga kasinungalingan. Ako si Marcus Anderson. Ako ay Y-24. At kagabi, sinadyang binangga ako ng aking ama gamit ang kanyang sasakyan. Ngayon, habang pinapanood kong nagmamadali ang aking pamilya upang protektahan siya, napagtanto ko na ito ang sandali kung saan magkakaroon ng pagbabago sa lahat. Mares Anderson, ang pattern ng epekto ay nagpapahiwatig ng kabaliktaran. Tumugon ang nurse ng matatag. Ang kanyang mga mata ay nag-usap sa desperadong mukha ng aking ina at sa malamig na ekspresyon ng aking ama. Nakita ko ang aking nakababatang kapatid na si Emma na nag-alangan sa likod, umiwas sa mata. Palagi siyang dramatiko, idineklara ng aking ama. Ang kanyang boses ay nagdadala ng pamilyar na awtoritatibong tono na tahimik na nagbigay ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. Marahil ay sinusubukan na namang makuha ang atensyon. Alam mo kung paano ang mga batang ito sa mga araw na ito. Pumikit ako, naalala kung paano nagsimula ang lahat 24 na oras na ang nakalipas. Sa wakas ay tumayo ako sa kanya. Sa wakas ay nakahanap ng lakas ng loob na sabihin sa kanya na umaalis na ako sa negosyo ng pamilya upang ituloy ang aking mga pangarap na maging isang marine biologist. Ang kanyang mukha ay nagbago sa mapanganib na lilim na purpura na alam ko mula pagkabata. Ikaw na walang utang na loob. Siya ay umungal. Inilalagay ako sa sulok ng aming driveway. Pagkatapos ng lahat ng aking itinayo para sa pamilyang ito, itinapon niya ito upang maglaro sa mga isda. Tumayo ako sa aking posisyon sa wakas, hindi umatras. Akin ang buhay na ito, Dad. Nagtrabaho ako ng 6 na taon sa iyong kumpanya. Sinusubukang maging anak na gusto mo. Wala na. Doon ko nakita ito. Ang kislap sa kanyang mga mata na palaging nauna sa karahasan. Pero iba ang pagkakataong ito. Sa halip na ang kanyang mga kamao, pumasok siya sa kanyang sasakyan. Naalala ko pa ang tunog ng makina na umaandar, ang sigaw ng mga gulong sa aspalto. Naalala kong iniisip na sinusubukan lang niya akong takutin, hanggang sa sandaling ang bumper ay tumama sa aking katawan. Marcus! Isang banayad na boses ang humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Si G. Sullivan, ang aking 78 taong gulang na kapitbahay, ay nakatayo sa pintuan ng aking silid sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa isang bagay. Sullivan. Nag-crack ang boses ko. Siya ang tumawag sa ambulansya. Ang unang tao na umabot sa akin pagkatapos ng epekto. Lumabas ka! Ang aking ama ay sumigaw. Ito ay isang usaping pampamilya. Hindi nag-flinch si G. Sullivan. Sa halip, humarap siya sa nurse. Mayroon akong kailangan mong makita. Itinaas niya ang isang maliit na aparato, ang kanyang dashcam. Naging maputla ang mukha ng aking ama. Inilagay ko ito noong nakaraang buwan matapos ang sunod-sunod na pagnanakaw sa sasakyan. Ipinaliwanag ni G. Sullivan. Ang kanyang boses ay matatag. Mayroon itong perpektong tanawin ng driveway ng Anderson. Naging tahimik ang silid. Huminto ang nerbiyos na chatter ng aking ina. Huminto ang pag-alangan ni Emma. Parang lumambot ang utos ng aking ama. Hindi iyon kinakailangan. Nagsimula ang aking ama ngunit ang nurse ay umabot na sa aparato. Sa totoo lang, sir, sinabi niya ng matatag na sa mga kaso ng pinaghihinalaang sinadyang pinsala, ay kinakailangan naming suriin ang lahat na magagamit na ebidensya. Pinanood ko ang maingat na nakabuo na faked ng aking ama na nagsimulang mag-crack. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang matatag, ay nagsimulang manginig. Ang mukha ng aking ina na may perpektong makeup ay nagkrumplo habang napagtanto nilang ang kanilang bersyon. Ang mga pangyayari ay malapit ng hamunin ng di mapapasubali na ebidensya. Marcos, ang boses ng aking ama ay kumuha ng mapanganib na malambing na tono na ginagamit niya kapag sinusubukang manipulahin ang mga sitwasyon. Anak, maaari nating ayusin ito bilang isang pamilya. Walang dahilan upang isali ang mga estranghero. Ngunit hindi na ako ang takot na bata. Ang presensya ni G. Sullivan, ang kanyang hindi matitinag na suporta ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. I-play ito, sinabi ko sa nurse. Ang aking boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. I-play ang laha. Nang umalis ang nurse na may dashcam, marahil upang ipakita ito sa mga doktor at posibleng sa pulis,
Nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita dati. Takot sa mga mata ng aking ama, ang parehong takot na ipinataw niya sa akin sa loob ng maraming taon. Lumapit si G. Sullivan sa aking kama, inilagay ang kanyang sarili na parang isang kalasag sa pagitan ko at ng aking pamilya. Hindi ka nag-isa, anak, sinabi niya ng tahimik. Hindi na. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng tamaan, naramdaman kong tumatakbo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi mula sa sakit, kundi mula sa ginhawa. Ang mga taon na maingat na nakabuo ng mga kasinungalingan ay malapit nang bumagsak, at sa nakakapagtaka, handa na ako sa kung ano ang darating. Ang katotohanan, tulad ng dashcam ni G. Sullivan, ay tahimik na nanonood sa buong panahon, naghihintay para sa tamang sandali upang ipakita ang sarili nito. Dumating ang pulis sa loob ng 1 oras matapos makita ang footage ng dashcam. Pinanood ko mula sa aking kama sa ospital habang dinadala ang aking ama na nakagapos. Ang kanyang mukha ay maskara na malamig na galit. Ang aking ina ay bumagsak sa isang upuan, umiyak tungkol sa katapatan ng pamilya, habang si Emma ay nakatayo na frozen. Sa wakas ay pinipilit na harapin ang katotohanan na tinulungan niyang itanggi sa loob ng maraming taon. Malinaw na ipinapakita ng footage ang sinadyang intensyon. Ipinaliwanag ni Opisyal Martinez habang nag-flip sa kanyang mga tala. Huminto ang kotse, bumalik, pagkatapos ay sinadyang bumilis patungo sa iyo. Nasakop ng dashcam ni G. Sullivan ang lahat, kabilang ang verbal na alitan bago ito. Biglang umangat ang ulo ng aking ina. Hindi mo naiintindihan, siya ay nagmakaawa. Si Marcos ay nag-udyok sa kanya. Binigyan niya ng banta na si Rain ang lahat ng itinayo namin sa pamamagitan ng pagkuha ng edukasyon. Pinutol ni G. Sullivan ng matalim. Sinasaktan ko ang lahat. Diana, sinabi ng iyong anak na nais niyang maging isang marine biologist. Iyon ay hindi isang krisis ng pamilya na karapat-dapat sa sinadyang pagpatay sa sasakyan. Bumalik ang doktor na may aking series, itinuturo ang 3 na balingtadyang, malubrang pasa, at menor de edad na panlob na pagdurugo. Ang bawat pinsala na kanyang inilarawan ay tila nag-chop away sa depensibong peder ng aking ina. Kailangan naming panatilihin ka para sa pagmamasid na hindi bababa sa 3 araw, ipinaliwanag ng doktor. Ang impact ay maaring nagdulot ng mga komplikasyon na hindi pa natin natutukoy. Habang nagsasalita siya, napansin kong unti-unting lumalapit si Emma sa aking kama. Ang kanyang mukha ay nawalan ng karaniwang tiwala, napalitan na isang bagay na tila guilt. Marcos, bumulong siya nang umalis ang doktor. Pasensya na ako. Dapat sana ay sinabi ko ito taon na ang nakalipas. Taon na ang nakalipas. Ang atensyon ni Opisyal Martinez ay lumipat sa aking kapatid. Mayroon bang mga naunang karahasan? Ang mga mata ni Emma ay nagdapo sa aming ina, na nanginginig ang ulo na masigla. Sa isang sandali, inisip kong babalik si Emma sa pagtanggi. Ngunit mayroong isang pagbabago. Si Dad ay naging marahas mula ng mga bata pa kami. Sinabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit kailanman ay hindi sa isang sasakyan. Karaniwan, ito ay ang kanyang mga kamao. Palaging pinagtakpan siya ni Mom. Tinuruan kaming magtakip para sa kanya rin. Sinabi na masisira ang pamilya kung may sinuman na nakakaalam. Mabilis na gumalaw ang panulat ni Opisyal Martinez sa kanyang notepad. Huminto na sa pag-iyak ang aking ina. Ang kanyang mukha ay nakasimangot sa galit. Paano mo magagawa ito? Siya ay sumisigaw kay Emma. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa iyo, lahat ng ginawa mo. Ang boses ni G. Sullivan ay pumutok sa silid na parang bakal. Nanonood ako sa loob ng 15 taon na pinagtakpan mo ang karahasan ng lalaking iyon. Narinig ang mga sigaw, nakita ang mga pasa. Nanahimik ako, pinaniwalaan ang aking sarili na hindi ito aking lugar. Well, hindi na. Inilabas niya ang kanyang telepono. Nag-scroll sa kung ano ang mukhang isang photo gallery. Naidokumento ko ang lahat ng aking nasaksihan mula nang lumipat sa tabi. Mga petsa, oras, mga litreto ng mga pinsala na aking nakita. Maaring ako ay matanda, ngunit alam kong gumamit ng smartphone. Nawalan ng kulay ang mukha ng aking ina. Ang maingat na nakabuo na facade ng aming pamilya ay bumabagsak, at nawawalan siya ng kontrol sa kwento na pinanatili niya sa loob ng mga dekada. Hindi mo ito magagawa, siya ay bumulong. Kami ay iginagalang sa komunidad na ito. Ang negosyo ng Williams ay mabubuhay nang wala siya. Pinutol ko, na nakakahanap ng lakas sa suporta sa aking paligid. May board of directors ang kumpanya. Lilihis sila mula sa kanya sa sandaling ito ay maging publiko. Lumapit si Emma, hinawakan ang aking kamay.
Ito ang unang tunay na kilos ng suporta na ipinakita niya sa loob ng mga taon. Magpapatotoo ako, tahimik niyang sinabi, tungkol sa lahat. Walang higit pang pagtatakip. Tumango si Opisyal Martinez nang may pag-apruba. Kailangan namin ng formal na pahayag mula sa inyong dalawa. G. Sullivan, ang iyong dokumentasyon ay magiging napakahalaga para sa kaso. Tumayo bigla ang aking ina. Ang kanyang upuan ay kumalabog sa sahig. Pagsisisihan mo ito, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa karaniwang awtoridad. Lahat kayo, ang pamilyang ito ay hindi pamilya, tinapos ko para sa kanya. Ito ay isang bilangguan, at kami ay lumalabas. Sinalakay niya ang labas, ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa pasilyo ng ospital. Pinanood ni Emma siyang umalis, pagkatapos ay bumalik sa akin na may mga luha sa kanyang mga mata. Ano ang? Ngayon, sinabi ni G. Sullivan ng mahinahon, pareho kayong makakapamuhay ng inyong mga buhay ng walang takot. At Marcos, tumingin siya sa akin na may ngiti. Makakapag-aral ka ng mga isda. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, naramdaman kong ninisyan ang aking sarili. Ang sakit sa aking mga tadyang ay nananatiling matindi, ngunit isa pang uri ng sakit. Isa na dadalhin ko sa mga susunod na taon ay nagsisimulang bumaba. Natapos ni Opisyal Martinez ang aming mga paunang pahayag. Nangangako na babalik bukas para sa mas detalyadong panayam. Nang siya ay umalis, huminto siya sa pintuan. Napakatapang niyo, sabi niya. Pareho kayong dalawa at si G. Sullivan. Kailangan ng komunidad ng mas maraming tao na katulad mo. Nag-init si G. Sullivan, na parang tinatanggihan ang papuri. Ngunit nakita ko ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ginawa niya ang bagay na hindi nagawa na marami. Tumayo siya, nagsalita, at nagligtas ng isang tao sa proseso. Habang ang gabi ay nagsetlo, si Emma ay nag-curl sa upuan sa tabi ng aking kama. Ayaw umuwi. Si G. Sullivan ay nagpilit ding manatili, na nagsasabing siya ay tumanda na upang makatulog ng marami. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong tunay na protektado, tunay na ligtas. Sa wakas ay nakatakas ang katotohanan, na nakuhanan ng walang hanggan sa dashcam ng isang kapitbahay, at sa mga matapang na puso ng mga tumangging manahimik. 6 na buwan mamaya, nakatayo ako sa dulo ng isang research vessel. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Tinanggap ako ng aking graduate program sa Marine Biology para sa kanilang winter research expedition. Nag-aral ng mga pattern na migrasyon ng balyena. Ang maalat na hangin ay tumama sa aking mga nagpapagaling na tadyang. Ngunit ang sakit ay paalala kung gaano ako kalayo. Natapos na ang paglilitis noong nakaraang buwan. Ang aking ama ay nahatulan ng 7 taon para sa sinadyang pagpatay at mga naunang singil ng pambansang karahasan. Ang patutuo ni Emma, pinagsama sa mga taon ng dokumentasyon ni G. Sullivan at ang footage ng dashcam ay ginawang airtight ang kaso. Ang aking ina, na hindi kayang harapin ang hatol ng komunidad, ay lumipat sa Arizona upang manirahan kasama ang kanyang kapatid. Hey Marcus, tawagan ay Dr. Harrison, ang aking research supervisor. Ang mga hydrophone ay nakabasa ng ilang kawili-wiling tunog. Gusto mo bang makinig? Ngumiti ako, maingat na naglakbay sa deck. Ito na ang aking buhay. Pag-aral ng mga marine ecosystem, nag-aambag sa pananaliksik na siyentipiko, namumuhay ng walang takot. Nagbuzz ang aking telepono sa aking bulsa. Isang mensahe mula kay Emma. Guess what? Tinanggap ako sa law school. Mag-specialize sa mga kaso ng pambansang karahasan. Inspirasyon mo ako, kuya. Namula ang aking mga mata habang nagtatap ng sagot. Nagbago si Emma sa mga buwan na ito. Pinagtutuunan ang kanyang guilt sa aksyon. Lumipat siya sa aming tiyahin na si Martha. Nagsimula ng therapy, at nagpasya na gamitin ang kanyang karanasan upang tulungan ang iba na makatakas sa mga mapang-abusong sitwasyon. Isang mensahe ang lumitaw. Ito ay mula kay G. Sullivan. Suriin ang iyong email kapag maaari. Nagpadala ako ng mga larawan ng hardin. Ang mga buto na iyong inirekomenda ay namumuhay ng maganda. Ang matandang lalaki ay naging pamilya sa bawat paraan na mahalaga. Ginawa niyang isang marine-themed garden ang kanyang harapan, kumpleto sa mga asul na bulaklak at mga tampok ng tubig, na sinasabi na ito ang kanyang paraan ng pagsuporta sa aking mga pangarap. Tuwing linggo, siya at si Emma ay nag-dinner ng magkasama. Sinusuportahan ang isa't isa habang ako ay nasa dagat. Marcus, tinawag Millie and I Dr. Harrison. Kailangan mong marinig ito. Isinuot ko ang mga headphone na inaalok niya, nakikinig sa mga nakakaakit na awit ng mga humpak wales.
Ang mga kahangahangang nilalang na ito ay nakikipag-usap sa malalayong distansya, ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo ang aking sariling tinig na nakapaghatid ng isang beses na natapuan ko ang lakas ng loob na gamitin ito. Ang kriminal na investigasyon ay nagbunyag na higit pa sa karahasan ng aking ama. Ang mga pinansyal na audit ng kumpanya ito ay nagsiwalat ng mga taon ng pandaraya at embezzlement. Ang board of directors, tulad ng aking inaasahan, ay mabilis na umalis, nag-istruktura na kumpanya sa ilalim ng bagong pamunuan. Ang ilan sa aming mga dating kaibigan sa pamilya ay ipinakita ang kanilang tunay na kulay. Piniling maniwala sa mga paratang ng aking ina na pagtataksil sa pamilya. Ngunit ang iba, partikular ang mga nagduda sa pang-abuso, ngunit manahimik, ngayon ay umabot sa akin na may suporta at paghingi ng tawad. Si Emma ay nakatanggap ng isang malaking kasunduan mula sa kumpanya, na kanyang hinati sa akin sa kabila ng aking mga pagtutol. Gamitin ito para sa iyong pananaliksik, iginit niya. Gusto ko na iyong mga pangarap na makatulong sa pagbabayad ng sa akin. Ang araw ay lubos ng sumikat. Pinapinta ang karagatan sa mga anino ng ginto. Si Iyar Harrison ay lumitaw sa tabi ko na may dalang 2 tasa ng cup. Impresibo ang iyong pinakabagong panukala sa pananaliksik, sabi niya, na iniabot sa akin ang 1 tasa. Partikular na interesado ang Grant.